natuloy naman po ang demolisyon sa Old Balara sa Quezon City. Yan ay matapos makipagnegosasyon ng mga pulis nang magbarikada ang mga residente. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rafi at Connie, ipinagpatuloy ngayong araw ang demolisyon sa Old Balara, Quezon City. Sa kabila ng pagtutol ng mga residente, walang nagawa mga ito matapos na dumiretso ang mga miyembro ng demolition team kahit na nakipagnegosasyon kanina ang mga residente at nakiusap na wag munang ituloy hanggat hindi natatapos yung kaso na nakabinbin sa korte ay itinuloy pa rin ng mga tauhan ng demolition team ang paggiba sa mga bahay. May backup din ng mga tauhan na SWAT team at Civil Disturbance Management Unit ang demolition team kaya hindi na rin pumalag ang mga residente. Kanina nagsagawa pa ng programa ang residente lalo pat wala raw court order para ituloy ang demolition. Gayunman, mismo ang Quezon City Government na ang may kautusan lalo pat ipinagbabawal na noon pang 2008 ang mga informal settlers sa mga waterways ng MWSS. Rafi, Connie? Alan, totoo ba yung claim ng mga residente na walang court order itong isinagawang demolisyon laban sa kanila? Walang talagang court order na ipinapakita itong mga nagsasagawa ng demolition. Pero ang pinapaliwanag nila, meron naman tinatawag na administrative order na nanggaling sa Quezon City Government. Ibig sabihin, may kautusan na itong pamalang lungsod ng Quezon City o pamalang lungsod ng Quezon para isagawa itong demolition. 2012 pa raw kasi nung nagsimula yung negosasyon at pakikipag-usap para dito sa mga residente para alisin na sila dito sa bahagi ng Old Balara. Pero sa kabila ng pakikipag-usap, kahit na mahigit kalahati na ng mga residente at mga pamilya yung na nakatira dito ang umalis na, meron pa rin nalalabi na mahigit 200 mga pamilya na ayaw lisanin itong lugar, Rafi. So yung kalahati ng mga pamilyang nakatira dyan originally, na-relocate na. Ito rin ba yung ino-offer ngayon doon sa mga nagmamatigas pa rin na nandyan, Alan? Ito rin yung ino-offer. Kaya lang yung mga residente, nagmamatigas sila dahil daw sa tagal na sila'y nakatira dito. At pangalawa, meron daw silang nakabinbin na kaso sa QCRTC. At ito raw ay patuloy na dinidinig. Sana raw habang patuloy na dinidinig ito ay wala munang mangyayaring demolition, lalo pat ang ginigiit nila ay hindi pag-aari ng MWSS itong lupa at ito raw ay pag-aari ng isang pribadong individual. Kaya ang ginigiit nila walang karapatan itong Quezon City Government at gayon na rin yung MWSS para paalisin sila. Pero pinapakita naman kasi itong Quezon City Government at gayon na rin yung kinatawan ng Presidential Commission on Urban Poor na matagal na nakipag-usap sila at ipinakita nila yung decision pa noong 2008 na ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ipinagbabawal na yung mga informal settler sa lahat ng waterways sa lahat ng waterways ng MWSS. Kaya simula noon, ito nagkaroon na rin ng negosasyon at pagdidikas dun sa mga residente, Rafi. Alan, dito sa mga ipinapakitang video, medyo malalaki na yung mga bahay. Parang mukhang matagal na nga talaga sila dyan. So ano mangyayari dun sa mga residente, Alan? Yung mga residente na papayag na ma-relocate ay dadalhin sa Pandi at Pandi Bulacan at gayon na rin sa Gaya-Gaya Antipolo. So, yun yung dalawang lugar na pwedeng ibigay sa mga residente. Pero yung ilan sa mga nakausap natin, nagmamatigas talaga na hindi aalis. Sakali raw nagigabayin yung kanilang mga bahay, kung sakaling tatanggalin yung mga nakatayo, yung istruktura, magtatayo daw sila ng tent doon sila mananatili hanggang sa patuloy yung usapang kaugnay dito sa demolition sa kanilang mga bahay, Rafi. Well, abangan natin yung susunod na kabanata. Maraming salamat sa iyo, Alan Gatus ng Super Radio DZBB.